Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Ang balita na dito mga kabunyog, kumpirmado na ito. Nung una parang hindi pa to totoo pero ngayon ano na. Nakita ko ang mga balita, ano na ito, talagang kinumpirma na totoo po ang balita na mayroon ngang plinanong ko. Yan ay ano mismo, lumabas po yung mga balita na yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano ito, totoo po yung balita na mayroon ngang plinanong ko itong grupo nila Cayetano, mga kabunyog. Itong si Caldero Cayetano ang pasimuno. Sa bagay, siya kasi yung pinuno ng minorya. Siya yung pinuno ng minorya at sino pa ba naman ang magmamaniobra? Si Chis Escudero, medyo ano na si Chis Escudero, grabe na ang tama. Nang matapos siyang matanggal bilang Senate President at dahil marami siyang kaso ngayon na kinakaharap, hindi na si Chis ang namumuno sa minorya. Itong si Alan Peter Cayetano. Ito kasing si Alan Peter Cayetano, siyempre, Duterte to eh. Ang loyalty nito na kay Digong. At dahil ang pinag-uusapan ay 2028, alam niya na pagdating ng 2028, pwede siyang maging Senate President pag si Sara Duterte ang naging presidente. Kaya itong si Cayetano, alam naman natin, oportunista itong si Cayetano. Alam naman natin, sobra ka-oportunista itong si Cayetano. Kaya ngayon, bilang pinuno ng minorya, siya ang nagmamaniobra. Itong si Cayetano. Kumpirmado na, kagabi may talakayan kami ni Ronald Llamas, di ba? Doon sa Dos Amigos, tinanong ko siya. Alam naman natin si Ronald Llamas, mayroon niyang mga kontak sa Senado, sa Malacanang. Sabi ni Ronald, sa usapan namin kagabi, kumpirmado yan. Totoo yan. At ano yan, balibalita na yan ngayon. Kahit si Senate President Soto, nakarating na rin sa kanya umano, kinumpirma niya na nabalitaan niya na mayroong plinanong kudeta bukas. Ano na ito mga kabunyog, si Soto, nakumpirma na daw niya na may nakarating na sa kanyang impormasyon. Kaya lang, ang sabi naman ni Senate President Soto, wala naman daw sa kanyang problema eh. Pero nakarating na daw sa kanya, si Ronald Llamas, kinumpirma sa atin kagabi, at ang mga balita ngayon sa dyaryo, tungkol nga dito sa plinanong kudeta, mga kabunyog, Senate ko. Halimbawa, ito, balita dito sa Abante. Sabi dito sa Abante, pagpapatalsik kay SP Soto, nabibitin umano dahil kinabato at magkapatid na bilyar. Yan sa Abante News yan. Yan mga kabunyog. Kaya, kumbaga, balita talaga yung ano na yan, yung kudeta na yan. Itong anong ito, laman ito ng mga balita at ngayon ay nabasa ko yung reaksyon ni Senate President Soto. Sabi niya, nakarating na raw sa kanya. Pero ano daw, sabi ni Senate President Soto, wala namang problema sa kanya. Kung tatanggalin daw siya, tanggalin. Ano naman daw Senate President siya dahil sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Siguro, nakarating na kay Senate President Soto na may plano pero hindi naman daw magtatagumpay. Alam nyo, ang magaling na move kahapon kasi, biglang lumabas yung balita ng warrant of arrest kay Bato, Biglang lumabas yung balita ng warrant of arrest kay Bato. Ay syempre, hindi naman magkakaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado kung wala si Bato kasi kulang eh.
ano yan, napaka-importante ni Bato kasi 13 ang kailangan na senador. Ay kung wala si Bato, hindi makititipon ang 13. Lalabas si Bato ang pang 13 eh. Masyadong mahigpit yung ano, masyadong mahigpit sa bilangan mga kabunyog sa Senado. Hmm? Kaya ano ito, kumbaga medyo kumpiyansa na uli si Senate President Soto na hindi siya mapapalitan. O, unang-una lumabas na yung balita eh. Ibig sabihin, hindi na siya sikreto. Bakit lumabas siya? Lumabas yung balita dahil na-unsyami na. Oh, kasi kung aktibo pa yan, hindi muna yan lalabas. Pero ngayon dahil lumabas na, ibig sabihin na-unsyami na yan. Pero grabe malala naman itong mga itong mga senador na ito. Imagine niyo mga kabunyog, magpapalit kayo ng liderato ng Senado para protektahan lang si Sara Duterte. Oh, ibig sabihin, ang mga senador hindi na para sa interes ng bayan. Yan ang masaklap, mga kabunyog. Napakasaklap ng sitwasyon ngayon ng Senado natin. Kasi unang-una, magkukudita ka sa Senado. Bakit ka magkukudita? Magkukudita ka, tatanggalin mo si Senate President Soto kasi ayaw niyong mag-convene kayo. Yun ang pinakadahilan eh. Ayaw nilang mag-convene bilang Senate Impeachment Court. Ayaw nilang i-convene ang Senado bilang impeachment court. Ang gusto nila, katulad ng ginawa noon ni Chis Escudero. Kumbaga, hadlangan ang impeachment, i-delay ito, wag mag-convene ang Senado bilang impeachment court para makaligtas si Sara. Ito kasing si Senate President Soto talagang nanindigan. Sabi niya, pag lumabas ang articles of impeachment galing ng Kamara, nakarating sa Senado, forthwith magkukonvene siya ng impeachment. Ikukonvene niya ang Senado as an impeachment court. Kaya mga kabunyog, ngayon ang galaw na ito ng mga senador na kakampi ni Sara sa pangunguna ni Cayetano, wag mag-convene. Hindi lang sila makakapag-convene kapag nagpalit ng liderato. At iyon yung pinakadahilan. Napakasaklap naman na dahilan yan. Magpapalit kayo ng liderato ng Senado para lang hindi makapag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ang lala na niyan, mga kabunyog, masyado nang matindi ang pagka-oportunista ng Senado natin. Sa bagay, sino ba ang nasa likod ng ganyang maniobra? Si Cayetano na numero 1 oportunista. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, numero 1 oportunista. Actually, maraming beses na ang nagtatangka yan na magkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Maraming beses na nating naririnig. Kaya lang, ito kasi seryoso ng masyado ito kasi 2028 na dito ang pinag-uusapan. Yung mga kakampi ni Sara na mga senador, gusto nilang mapigilan na makonvene ang Senado bilang impeachment court. Kasi ang inaasahan nila dahil hindi na-dismiss na hindi natuloy ang impeachment nung nakaraang taon, ang iniisip nila napigilan ni Chis Escudero noon, tapos yung Korte Suprema pa pumanig pa sa kanila. So ang akala nila tapos na yung issue na yan. Wala hindi. Tuloy pa rin ang impeachment. Tapos ang inaasahan nila, yung mga kongresista hindi susuporta sa impeachment kasi marami sa mga kongresista matatakot kay Sara kasi malakas ito. Pero hindi na naman umubra. Ngayon, ang isa pang paraan ng pagharang nila sa Senado. Huwag mag-convene ang Senado. Kasi nagsabi na si Senate President Soto, magkukonvene sila. Kaagad. As in forthwith, yung totoong forthwith. Mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.